Go and tell Hananiah, saying, Thus saith the Lord, Thou hast broken the yokes of wood, but thou shalt make for them yokes of iron. For thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, I have put a yoke of iron upon the neck of all these nations, that they may serve Nebuchadnezzar, king of Babylon, and they shall serve him, and I have given him the peace of the field also. And said the prophet Jeremiah to Hananiah, the prophet, Hear now, Hananiah, the Lord hath not sent thee, but thou makest this people to trust in a lie. Therefore thus saith the Lord, Behold, I will cast thee from off the face of the earth. This year thou shalt die, because thou hast taught rebellion against the Lord. Sabay. So Hananiah the prophet died the same year in the 7th month. Pray, Lord, mga salamat sa mga salita. Panginoon, kayo magtuhusay, Panginoon, makita namin ang dapat namin matutunan dito, Lord, sa laban, Panginoon, sa ministry. Kita namin meron dito against sa inyong lingkod at sa inyong mensahe. Harapan po ito, Lord, at ganito ang actually nangyari sa amin sa panahon ngayon. Mga false teacher na nagkahayag pa, papanggap na sila'y sinugo mo. At pinsan, narabi sa amin, di alam gagawin. Marami na itisod, marami na discourage, maraming nalilito. So I pray, kami gagamitin nyo in the future, kailangan may matutunan namin itong bagay nito, Lord. Sabihin namin ng biyaya, kayo meron dati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po. So yung paki-silent po yung mga Kung pumunta kayo dito, silent na agad yung dapat i-silent. Amen? Okay, so last 4 chapters. Behold, 2 baskets of figs. Naalala niya, Jeremiah 24. Choosing between good and evil. And then, the cup of the Lord's fury. So, medyo na ulit yung mga tema. Stubbornness provokes anger. Negative lahat eh. No? And then, yung pinakamatindi dito, in Jeremiah 26, diminish not a word. Stand by what God says. So, ito actually yung refer natin ngayon. Kasi dito na namin labanan naman kay Jeremiah, yung naalala niyo, yung gusto rin siyang patayin. Pero hindi siya nag-compromise. Amen? Patayin niyo ako. Ganun ang paglilingkod sa Diyos eh. Iba sa atin, konting-konti pala, nagmamalaki na naglilingkod, a-attend lang. Papakiusapan pa. So, yung level nito, kaya pag ganun tayo dapat eh. Pag napagalitan pa, tatanim pa ng sama ng loob. So, medyo napakababa pa yung ating maturity pag ganyan tayo. Amen? Amen. Jeremiah, patayin niyo yung patay. Pero ano nangyari doon? Hindi siya napatay eh. Pinagtanggol pa siya ng ibang tao. Okay, matatakot. Maraming pwedeng gamitin ng Diyos. At ngayon nga, yung mga bakla ngayon, biglang ganyan ulit sila eh. So, pero lumalaban pa rin. Pero, wala, bistado na sila eh. At yung iba. Kaya kailangan yun na nagmamatsyag dapat tayo. So, ganun din sa paglilingkod sa Diyos. Sabi na, dahil cover actually. Kahit 17 verses lang to. Then last week, sabi dyan, wherefore should this city be laid waste? No? Sa Tagalog, bakit masisira o bakit makahayaan? Binagbabantaan na ng Diyos, nasisirain yung place, sasakupin sila, salit na magtino yung dapat magtino, makulit pa. Kaya pinagbabantaan na kayo, minsan pinagbabantaan kayo, di ba? Madalas dito sa pulpit. So yung iba parang ayaw makinig, tigas pa ng ulo. May ganyang mensahe talaga sa Bible eh. Malinaw naman yan. Ay, tagal ang mangyari eh. Nihintayin mo pa? So yung last week, no? Ang mangyayari, at alam natin kwento dito, nangyari nga eh. Paki-silent po yung silent. Nakitingnan niyo po yung mga cellphone niyo ngayon. I-silent na nga, sabihin mo. Baka di naririnig. And then this week,
Medyo mabigat po ito eh. Tinext ko sa inyo na itong last 2 verses. Sabi dyan, so galit siya dito eh. Nakakatawang nakakaawa at nakakasaw eh. Ang sabi dyan, so may kalaban siya dito si Hananiah. Ibang Hananiah po to hindi ito yung friend si Daniel. Maraming Hananiah, pati yung friend ni kapatid ata ni Nehemiah. Hindi ito yun, obviously. So ito ay prophet ang tawag sa kanya dito, no? Ibig sabihin lang ng preacher. Okay? So hindi sinabi kung loko-loko to, pero obviously mali yung sinasabi niya sa time na to. Okay? So merong panahon sa ating paglilingkod sa Diyos, i-oppose ka as in harapan. At tulad na makikita lang dito. So ano yung gagawin natin? Yung title natin ngayon, at huwag din ikaw yun ha. So sabi ko nga sa iyo, may mga nakilala akong ginamit ng Diyos sa buhay ko. Mas may panahon na yung pa yung nag-o-oppose. Ano nangyari? Ano ba yun? Patayin na lang. Ikaw? Off lang eh. Yan, kaya mabigat dito. Ako naiintindihan ko po. Ewan ko lang itong mga madrama rin kasi iba minsan, mga ma-pride. Pero pag talagang lingkod ng Diyos, nakakapikon talaga eh. Nakikita natin sa Bible, hindi pinatay nga si Jesus eh. So, kayo din, reflect nyo rin yung, kasi sabi nga sa inyo, kahit sa diadem nun, talagang may mga ganong panahon eh. Na pag carnal ka, hindi, pagbaguhan ka, hindi mo alam yung naiisip mo, nararamdaman mo, hindi mo alam eh. Hindi mo alam paano kontrolin, i-determine, kung nasa tama ka ba mali, feeling mo tama ka, baka hindi masyado. At minsan kala mo, sobra na si Pastor, sobra naman yung Bible, sobra naman yung Diyos, sobra naman niya, pinatay niya yung ano, maririnig mo sa mga nag-uupo sa kanya. Hindi mo alam ano gagawin mo, di ba? Ngayon, pinag-aaralan natin eh. Kaya ang title natin ngayon, actually, subtitle natin is Answering Back to False Teachers, no? Sa Tagalog. Sasagutin mo sila, lalabanan mo. Amen? So, obviously, may tamang pagsagot, no? Kasi hindi rin tamang bastos tayo, di ba? Eh, kaso sabihin ng iba, bastos ka, hindi naman. So, ano ba yung bastos, ano yung hindi? Nakuha niyo? Lalo tayo kasi, mahihiyain kayo dito eh. Pero may time talaga na kailangan at makikita natin kay Jeremiah yun. Hindi ka na si Jeremiah eh. Lingkod siya ng Diyos eh. Kaya ang inaaral natin, no? Pero yung title natin dito, sinabi niya sa 16, itong parang sumpato kay Hananiah. Okay? Hindi sinabi po ng Diyos to eh, pero si Jeremiah lang eh. Sabi niya dyan, Thou shalt die, ito yung title natin, Thou shalt die because thou hast taught rebellion. Against ang haba, no? Mamamatay ka dahil tinuruan mo ng rebellion ang tao laban sa Diyos. So, nakukuha niya yan. Sa last point natin yan eh. Pero matindi po yan. May topic sa tayo sa rebellion. Ang naalala nyo. Amen? Ang matindi yan. Kahit sa bansa natin, matindi ang parusa dyan. So, either ikaw yung mag-rebellion, mag-lead ka ng sarili mo army, or inciting. Ibig sabihin nun, ini-incite mo yung tao, mag-rebel tayo, patayin natin yung presidente natin. Mga ganun. Matindi yun. Amen? Okay, parang gano'n na sila ngayon, di ba? Okay, so tuloy natin. So, mano lang to, pero ulitin natin yung context. Okay, so again, ang context ito, came to pass in the same year lang, in the beginning of the reign of Zedekiah na. So, ilalim si Zedekiah, anak ni Josiah. So, ilan yung anak ni Josiah? 3, 4, no? Sons. Yun nga yung isa na hindi natin kilala, Jehoiada. Hindi. Malimutan ko na naman. Jehoahaz. And then, of course, yung naging hari, yung bunso, Shalom, which is, yun nga, isa nga yung Jehoahaz. Okay? And then, yung 3, malimutan ko yung panganay. Pero yung 2, ito nga si Zedekiah, which is, hindi yan ang original na pangalan niya is
Matanaya, parang ganun. Matanaya. And then yung pangatlo, ito nga yung Jehoiakim. Jehoiakim, the second last king. Yung time na to, ba't si Zedekiah na yung king? Kasi pinalitan na si Jehoiakim, si Konaya o si Jeconiah, nasa Babylon na anong panahon na to. Okay? So parang either hostage or ganun siya. So ngayon, ito na yung tawag dito, yung Zedekiah, yung puppet state. Okay? So hari siya doon, pero actually under siya ng Babylon. So ngayon, ito. Kaya dito yung tagpo dito, itong Hananiah, the son of Azur, the prophet, which is Jesus, nagsalita. So sa panahon natin ngayon, ito, pagalingan ito sa Iglesia ng Soriano, Iglesia ng Manalo, Katoliko naman ngayon. No? Gaasaran din yan, pagalingan. Nagsasabi rin sila ng according daw sa salita ng Diyos. Tama ba? Hindi. Sabi siya nakakatisod dyan kasi nga, alam mo, hindi naman tunay itong mga ito. Tapos, si Pope, I pray for the Philippines. Di ba, mautuwa naman. Sabihin mo tayo naman. At least, nag-pray niya Pilipinas. Pero anong saysay nun? Meron ba tayo dapat saysay? May impress ba tayo doon? Kaya doon siya na makikita natin yung magiging judgment ng Diyos sa kanya. At pati yung mga actions ni Jeremiah. No? Kaya point number 1 natin, kasi in Thursday na, may na-meet kasi ang mga Kristiyanong ganyan. Mabait naman, kaso bandang huli, parang naaasar na rin pag, kasi buhay ng Kristiyano talaga labanan eh. Di ba? Kung sino ditong pagod na sa labanan, sino bang hindi? Di ba? Pwede bang maging payapa tayo, mga kapatid natin Muslim? Payapa naman tayo, di ba? Tayo ba yung, tayo ba yung nakukuuna at naging violent, di ba tayo? Pero of course, kung mali. Kasi bandang huli, pag nagkaisa lahat ng tao, ang Diyos ang kalaban. Kaya yun ang mali eh. So, ang Diyos ang kakampi natin, pagpapit natin salita niya, sila yung magiging kalaban natin. Pero hindi tayo manlalaban sa kanila para lang for the sake of may makalaban. Obviously, hindi tayo ganun. Nakuha niya yan. So, itong si Hananiah ay nagbibida. At saan siya mamaya na yan. So, pero voice board natin, first point, points to consider in a Christian life and service is know that false teacher exists. Yun lang muna, no? Tanggapin nyo yun. Hindi yung, pastor na naman eh. Bayaran natin sila. Kahit mga baptist po ngayon, iniiwasan na bihira ng yung baptist ngayon na banat ng banat, lalo pag naka-public. Samantalang dati, ganun na ganun talaga tayo. Walang iba doon. At iniiwasan nila kasi ang banat lagi, ikaw naman eh, story mo ng banatan, tanggapin na lang. Alam mo, inis mo lang yung tama, yung wali, kaya mo na, alam na natin yun. Buti ka, alam mo, kaya nga pinipreach eh. Para alam talaga natin. Hindi yung bandang huli, ang magiging attitude natin, tanggapin mo sila, at hindi yung maiiwasan, tayo na ini-influensyahan yan. Yun ang iniiwasan natin. Kaya pinipreach natin mali. Tuturo natin yung mali. Huwag gayahin. Yan. So, yan ang first point. Reality of ang mundo na kung nasan tayo, may mga false teacher. Never mo sabihin, baka naman sa palagay niya lang, tulungan lang natin. Pwede pa. Diba? Pero ang tigas ng ulo. Mas importante sa kanila yung tradisyon nila. Ikaw pa yung gagawin sinungaling. Sandali lang. Labanan to. Naintindihan niyo ba? Mamaya makikita natin lahat yan. Yun. So, anyway, ito na nga si Hananiah. Nagsalita. Saan? Sa house of the Lord. Yung temple po. Maraming tao dun. Nagtitipon yung tao dun. And in the presence of priests and of all the people. Another sub-point dyan, malakas ang loob nitong mga to. May ganun tayo, di ba? Kaya tayo minsan mahihiyain tayo kasi baka ano sabihin. Pag sinasabi mo sa harap na maraming tao, malakas ang loob mo. So dito muna tayo sa kalaban, ha. They mainly derail people spiritually by telling them comfortable lies. Actually, second point ko dyan, under that, they can be very bold. So wag tayo magpapakuha sa paandar nila. Nakukuha niyo ba yung ganun?
Kasi iba nga pag narinig mo, katulad yan, basto, nakakatakot, ang dami nila eh. Basto, ang gaganda ng bihis ng mga pari nila. Ikaw, ano lang, barong lang eh. Naka security guard sa ano eh. Sila, basto, mga lala, nakasaya. Diba? Yung mga ministro naman. Ano man yan. So, huwag tayong papakuha doon, or papatalo, or papatakot, no? Papasindak. Okay, yun ang reality. Alam natin kwento dito, mga bandang muli, patay ito eh. False teacher eh. Pero yun, tanggapin natin may false teacher, maaring ano niyan. Supposedly, takot sila eh, na ginabanggit sa iglesia ni Malang, maling-mali yung aral. Nagtatapang-tapangan lang po yun. Alam niyo nung siguro nagtatapang-tapangan, di ba? Parang, kunwari matapang. Okay, paano? Hindi matapang yan. Kasi pagkatotohanan ng pinang-ano mo dyan, paano nasabi si Manalo yun? Nasaan doon? Wala eh. Mapapahiya yun. Unless talagang wala na silang pakialam katotohanan. So, karamihan dyan kahit mga taga-kulto yan, hindi lahat ng tao sa kanila is sold out dyan sa religion nila. Lagi na tandaan nyo, para tayo maging matalino at matapang, katotohanan yan, hindi yan lahat sold out dyan. Yung iba dyan, nakikisakit lang. Ay, pinanganak ako dito na ako. So, yun. So, pag may na-encounter tayong kalaban ng Diyos, sinasalungat ng salita ng Diyos, dapat makikita natin, mas matapang tayo. Okay? Matapang sila, hindi sa katotohanan yun, dahil sa matapang sila. Madalas sa hindi, pag matapang ka, pag tama ka, di ba? Pag alam mo eh, matapang ka dapat. So, yung iba nga pinipeke. So, yun ang first point, know that false teachers exist. Andyan yan. And then, they can be very bold. So, huwag tayong pagdala doon. And then, actually, another point doon, they mainly derail people spiritually by telling them comfortable lies. Ang sasabihin ni Hananiah dito, kaya matapang siya, alam niya, yung sasabihin niya, gustong marinig ng mga tao. Amen? Ganun yun eh. Kaya matapang siya, kakampihan ako nito. Kasi yung gusto nilang mangyari, yun ang sasabihin ko. Eh, problema, paano pag hindi totoo? Diba? Ilang nakakailang chapter na tayo dito eh. At mamaya, sabihin ni Jeremiah yan. Eh, tagal na tinipreach ni Isaiah yan eh. Yan ang mangyayari. Tigas ng ulo nyo. Ano sinabi ni Hananiah? Thus speaketh the Lord. Ginamit pa yung pangalan ng Diyos. Nakita niyo yan? Sabi siya, nakakatisod sa atin yan eh. Hindi, kami talaga yung tunay na iglesia. Kasi iglesia ni Cristo. Di ba? Eh, pag nagpa-snow ka doon, wala ka na. Ito sinabi niya, ito ang sinabi ng Diyos. Kahit hindi. Oh, God of Israel pa, pinapartikular. Yung tunay na Diyos yan eh. Pero ano sabi niya? I have broken the yoke of the king of Babylon. Yung yoke, again yung last week lang yan, di ba? Pero maraming yokes yung last week eh. Ngayon, isa. Parang isa. So, ibig sabihin, hindi na maghahari si Babylon. Hindi tayo niyan sasakupin na. Okay, so broken the yoke of Babylon. Within full, meron pang time. Smart to, no? Smart ba? Limutan ko. Basta may time yan eh. Time bound. Hindi lang basta sa... Makakalaya tayo. 40 years from now. Sinabi ni Jeremiah, di ba, 70 years. Okay, last time. Ito, 2 years lang daw. Tuwan-tuwa yung mga boss natin. Pag ganyan yan, di ba? Uy, kaya yan. Kayang gawin yan. Nakanasan ko yun. Pag mayayabang yun. Kaya yan, boss. Talaga? May time lang. Kaya mo yan. Yung iba, ginawa yung 10 taon. Ikaw, 2 buwan lang. Galing mo ah. Kaya ito, nagyayabang. Di ba ganyan na ganito mga nag-rally. Uy, ang resulta po ay ganyan. Kaya kami nagdala ng kapayapaan at nawala ang korupsyon. Kayo nga nagdadala ng korupsyon eh. Sarili nyo corrupt eh. So, iwasan din natin yan bilang tunay na Kristiyano. Pag hindi sinabi ng Diyos, huwag kang dyan. Ito, nagmarunong. At ang tinuligsa niya, yung tunay na lingkod ng Diyos, si Jeremiah. So, sabi dyan, 2 taon lang. At lahat ng mga sinakop na kasi sila, yung iba dong mga mamahalin, nadala na sa Babylon. Okay, ito sinabi siya, 3 batch to eh. Nagkakamali. Unang batch, second batch, third batch. Unang batch niya, sina Daniel na eh. Doon na sina Daniel eh. Yung ninakaw ng Babylon, ibabalik na agad yan ng 2 taon. Ano mangyayari nun?
Iniisip niya siguro, matatalo niya. Paano matatalo niya? Sobrang laki empire. Kaya nga suntok sa ban sinasabi niya eh. Kaya ganun din tayo, never in-expect ng Diyos sa'yo na bunganga ka dyan, kahit pastor ka, hindi naman niya sinabi. Kaya napapahiya po yung mga iba, kaya ganun iba. Pagpapalaki tayo, Panginoon. Sa tumawag lang tayo. Sigurado yun. Mga ganun pang preaching. Iba talaga, kung ano yung gagawin niyo, pero hindi yung tipong ano mong Diyos na obligayin mo. Tapos natisod na rin iba kasi hindi nangyari. Okay, so yun na. 2 taon lang daw. Lahat nung nakinuha nila, babalik yan kasi matatalo na si Babylon. Paano mangyayari? Hindi sinabi. They will bring this again to this place, Jeconiah. Sabi niya kasi nga kinidnap, di ba? Jeconiah na yan, kinidnap siya doon. Yun ay sign niya, natalo sila. Kasi hari nila yun, next na hari nila yun. Actually, hari na talaga. So, bata pa yan eh. So, ibabalik yun. And I will break the yoke of the, inulit pa, no? So, sabihin nga, yung pagkakaalipin nila, aalisin daw ng Diyos. Okay, tingnan natin. Ano sabihin ng tunay na lingkod ng Diyos? Then the prophet Jeremiah said unto the prophet of Hananiah in the presence of the priest, in the presence of all the people that stood there. So, inulit lang, no? Kasi doon lang sila eh. So, ang point dito, dapat, nabanggit ko na kanina, matapang yung peke, dapat mas matapang ka. Hindi yung saka na pag wala na yung ibang tao. May mga baptist na gano'n, alam niyo ba yun? Ay tayo lang. Ito yung turo natin, pero pag madami sila. Kaya, lalo mas matapang dapat tayo. Amen. So, gano'n si Jeremiah. Pero pansinin nyo, sabi niya, even the prophet Jeremiah said, Amen. Nag-agree din pala siya eh. Kasi sinabi, talaga naman totoo rin yun eh. Kaso hindi totoo din 2 years. Ibabalik yun eh. Kaya 70 years. Diba? Nakakuha yun. Kaya ang point dito, number 2, masali dalawa na yung point ko dito. Una, may false teacher. Accept natin, hindi tanggapin na. Ibig sabihin, maintindihan na meron talaga, may labanan. So, kailangan maganda ka at gawin mo dahil. So, pangalawa, yun ang isagot doon, no? True servants of the Lord shall answer back. Kailangan sumagot tayo. Ngayon, marami tayong subpoint doon. Ito na nga yung, bakit nag-amen siya? So, acknowledge the good and truth on what they say. Sa Tagalog, may sinasabi rin po silang tama eh. Ito yung problema sa iba ng pag napikon na. Huwag kang pikon. Pag may sinabi siyang tama, tama talaga yun. Huwag mo i-oppose dahil nabuisit ka. Okay, grabe. Sa CCM, ang dami kahit mga Calvinist eh. Dahil tinuturong tama. Diba? Pero may mali sila. Pero minsan, ipa-front nila yung alam na ito kasi hindi naman talaga totoo, di ba? Tuloy nga, mukha niya, parang bumabalik sa mga bakla, di ba? Ba't ganon? Naman talaga tama eh. Kasi yung iba doon, alam nilang mali yun. At traditionally or historically, ang kahit Catholic, against yan dyan. Sino ba namang hindi? Okay? So, yung sasabi ko dito, pag sinabi nilang tama, tama sabihin mo. Kaya sabi nito, Amen. The Lord do so. Gawin nawa ng Diyos yan. Kasi maganda, makabalik, makalaya yung and bring again the best of the Lord. So, hindi niya inayunan yung 2 years. Kasi hindi totoo yun eh. Suntok sa buwan yun. Pero sabi nito, nevertheless. Okay, so ang point doon ulitin ko, acknowledge the good and the truth on what they say. Okay, kahit false teacher yan, alam mo false teacher yan, pag sinabi niya yung tama, sabi mo tama. Tama eh. Intindihan? Yung iba style, pag ayaw kita, yung lahat ng sabihin mo, sasalungatan ko, paano yung pag tama yung sinabi? Never nyo gagawin yun, okay? Pero, nevertheless, ito na yung mali. Kaso lang, ito pakinggan mo. At lahat kayo. Okay? So, nakikita niyo yung attitude ng tunay na lingkod ng Diyos. Matapang din. Tama ka sa point na yun. I-point mo na tama yun. Pero ito yung mali mo. At pakinggan nyo to. The prophets that have been before me, parang chapter 26, of old prophesied both against many countries.
and against kingdoms of war and of evil and pestilence. So, ang madalas kasi ng preaching talaga, lalo na yung hard preaching, mga negative. Huwag niyong gawin niya. Mag-ingat kayo. At hindi nakakalimutan ng tao yun kasi kahit yung totoong prophet, kilala yan. Nakaandyan yung mata ng mga tao, mainit yan sa mga tao. Okay, so kaya pinapaalala lang niya, hoy, anong parang positive yung nasabi mo, maganda sana yung totoo. Kasi tandaan mo yung mga dating mga preaching. Tsaka yung mga tao doon, sabi niya, negative talaga eh. Hindi lang dito, parang last week, di ba? Nalala nyo? Sino yung kasama last week? Sa Jerusalem, tsaka ang dami sinabi doon, Edoms, di ba? 5 yun eh. Edomites, Amorites. Kaya, pero natapos na siya dito eh. Sabi dito, the prophet which prophesied peace when the word of the prophet shall come to pass, kung nangyari talaga, then shall the prophet be known that the Lord that truly sent him. Alala niyo si Deuteronomy natin, di ba? Pareho-pareho. Kaya si Deuteronomy, paano malalaman, Pastor? Sabi nila, Kristiyano rin sila eh. Pag nangyari, sinabi niya. Yun ang sinabi ng Diyos. So again, tingnan nyo rin kayo kung maglilingkod kayo sa Diyos. Dapat hindi ito. Hindi ikaw yung nagmamouth off sa English tawag dun eh. Sa Tagalog, makapagsabi ka lang, makapagsalita ka lang eh. Ang dami mong ganyan. Kasi nga, nagagaya minsan dito sa mga Pentecostal, mga assumption, mga presumptuous people. Alam mo yung presumptuous? Ganyan yun! Ganun ba talaga? Ewan ko. Basta ganun nga tayo. Sabi mo kanina, ganun yun eh. Ingat tayo dyan, di yan makatotohanan. So, anong point doon? Number 1, acknowledge. Under na dapat sagutin natin sila. The servant of the Lord should answer back. Under that, acknowledge the good, the truth. Tama yung sinabi nila, acknowledge mo. Pero hindi ko na sinabi, pero included pala dito, dapat matapang ka rin, okay? So, pag dapat sumagot tayo, una, dapat matapang ka rin, alamin mo yung totoo. Pangalawa, pag may sinabi silang tama, sabihin mo, tama yun. Amen. Pero, pangatlo, i-point out mo yung mali. Okay, iba kasi dyan, humihinto na eh. Kaso may mali siya, huwag natin sabihin. So, paano yung mga nakikinig? Amen? Ganun talaga yun. Huwag tayong tatamarin na, ay nako, ako na naman kontrabida dito. Ano gusto mo? Bida. Bida kanino? Okay, ang bida, relative minsan yan eh. Pansinin nyo yung mga pelikula ng Amerikano, sinong bida? Amerikano. Pelikula ng Pilipino, sinong bida? Hindi Pilipino. So ikaw, sinong bida sa'yo? Bias ang tawag na, no? So, ganun, wala doon ang isip dapat natin. Tama, kung mali, mali. At sharply. Kasi iba, baka hindi nakuha yung point mo eh. Mga taong ganun, masyadong pag-assume. Lahat tayo, Kristiyano, lahat tayo magkakapatid, lahat tayo langit. Pinoint out kasi ang hina ng point mo, mamimiss nila yun. Amen? So, acknowledge the good and truth, what they say, kung meron, but sharply point out the wrong. Verse 7. Tuloy natin. Ito na nga yung binanggit natin kanina, no? Yung mga in the past, sinasabi na talaga mga tunay na lingkod ng Diyos, negative. So, ang point ko dito, yan. So, paano malalaman na totoo sila pag nangyari yung sinabi? Kaya ang point ko dyan, leave things to God, no? May mga bagay kasi na gusto natin mag-assume agad eh. Para lang makasagot ka. Para ikaw yung magmukhang magaling. Ay, hindi mo naintindihan yung mga bagay-bagay. Hindi natin kailangang pangunahan ng Diyos. Amen? Amen. So, kaya mo lang. Hindi niya agad na... Mamaya siya mabanat dito. Okay. Pero nung panahon na yun, wala pa sinabi ang Diyos talaga sa kanya. About Ananiah. Though sinabi na ng Diyos sa kanila in the past eh, na yun nga, masasakop sila. Pero hindi siya nagmadali dito. Kaya ngayon, anong ginawa niya? Hindi pa natapos. So, naalala yung mga ito sa inyo, mga bata, ngayon may ganyan babae, hinawakan yung tenga. Diba? Minsan, gano'n, kahit sa trabaho, gano'n eh. Hoy, sinabi sa'yo, gano'n, sagutin mo rin! Pinoprovoke ka. Yan, ginawa ni... So, dito pala, lagi ko na kwento sa inyo, naalala niyo, may yoke si Jeremiah pala.
meron siyang props ba? Kasi last time nga, di ba, pinadala niya, di ba, NLBC niya. Meron din pala siya. Kaso, gawa sa wood, no? So, kinuha ni Hananiah yun. Okay, pag ganyan-ganyan ka pa, kinuha, and then, sinira. Anong gagawin mo pag may ginawa kang sinira? Lalo ka napikon doon, di ba? Lalo na, totoo naman lingkod siya ng Diyos, pinapakita ko lang to parang di makakalimutan ng mga tao na ito yung yoke ni Babylon, magpa-under na tayo. Nalala niyo last week? Ginawa ni Hananiah kasi nga message siya, iba eh. Makakalaya na tayo, alisin mo na yung yoke na yan, binasag niya. So, anong gagawin mo pag ganun ka? Diba? Nag-impress ka, nag-soul winning ka, naranasan natin yan. Baka iba sa inyo, kaya na-discourage na. Ginawang kayo ng ganyan. Kaya papadala, mali nga yung ginagawa nila eh. Tama yung ginagawa mo. Kahit asarin ka, at yung iba magaling mong asar, yung mga tanda. Yung mga salita yan na talagang titirahin ka, di-discourage ka. Okay? Ay, Bible na yan. Ganyan pa iba eh. Ay, dala kang Bible. No? Mahal mo sila, gusto mo sila. Bible. Yung tracks mo, nakapunitin pa, meron mga ganun eh. Punitin sa harap mo, anong gagawin mo doon? Iiyak ka? Yun nga, gusto nilang gawin mo eh. Kaya ang alam mong tama yung ginagawa mo, ito si Jeremiah, full lang siya, yung ginawa niya. Bago pala yan, so, break yung yoke, and Hananiah, nagsalita na naman, oh. Ginamit na naman yung pangalan ng Diyos. Ito ang sabi ng Panginoon. Yun na nga, i-break niya. Katulad ng break niya yung wood. At inulit pa, in the space of 2 full years. Anong ginawa ni Jeremiah? Hinataw niya ba yun? Alis lang siya. Ano gagawin niya, di ba? Tsaka wala pa sinabi sa kanya yung Diyos eh, particular. So yan ano pang gusto natin sabihin dyan? Panglima dyan sa 2, keep your good testimony in the midst of provocation. Nakikinig mo ba kayo? Pinapupo ka, inaasar ka. Sige nga. Loko-loko pala. Hindi, nakipag-ano ka. Kaya nga tayo andun. Kayo ba, ano yung emotion nyo? Ano nyo ba yan? Kontrolado nyo ba yan? Ikaw? Kontrolado mo yung emotion mo? Ikaw? Mark, kontrolado mo yan? Parang kabayo na gusto ang gagawin sa kabayo. Kaya sa aso mo. Dapat Biran, bumili ka ng napakalaking aso, late mo naman. Ganon din minsan emotion natin. Amen. Kung malaki ang emotion mo, dapat mas malaki ka, mas malakas ka. Amen. Kaya ganyan na sa mga anak ko, ginasabihan ko, ako malalaman mo yan di ba, yung anak mo, medyo matindi yung dapat mong gawin, maturuan yan. Ganyan sinasabi dito, anak ka ng Diyos lingkod ka ng Diyos. Kung naalala, again, yung chapter 1. Ano yung chapter 1 ng Jeremiah natin? Don't be afraid of their faces. Sinabi na dun Sinabi ko na, you will pluck down and destroy, plant. Alam mo yung trabaho mo. Isa yan sa mga ma-i-encounter mo. Ay kayo nag-soul winning, nag-preach, di ba? Kahit mga kapwa mo baptist, hindi ka handa. Handa mo sarili mo. Ginawa niya, alis lang siya. So, preserve or keep your good testimony. Napamura ka agad. Bibig mo lang, di mo kayang handle. Kontrolado. So, another. Ito na, nung ginawa niya umalis lang siya. Then, the word of the Lord came unto Jeremiah. Nakita niya? So, alam niyo kasi pag naghihintay tayo sa another point niya, wait on the Lord's instruction. Hindi yung sa palagay mo lang. Ha? So, ginawa, naghintay lang siya, umalis lang siya, wala naman sinabi particular sa kanya Diyos Kinausap ngayon siya. After the Hananiah so binake nga yung yoke. Ano sinabi ng Diyos? Go tell Hananiah. Sagutin mo yun, hindi pwede yung ganun. Hindi ka naman ipagsuntukan, sabi lang, sagutin mo kasi dami nakikinig, maliligaw. Yung puro ganyan na narinig nila, akala nila, matapang si Soriano, kasi laki ng TV network niya, tayo, wala na, ganon. Hindi pwede yun. Salamat ngayon, meron tayong common na platform. Amen? Pero karami ng pastor ngayon, takot pa rin
Sabihin mo sa kanya, ano? Okay ganun pala Ang galing mo Sinira mo yung yoke. Sige, kahoy lang yan Pero hindi na sinabi dito gumawa pa talaga siya ng ganun. Pero parang sinasabi. Malamang gumawa siya ng another yoke, bakal naman. Yung sabi ng Diyos Brinake mo yan, parang itong mangyayari nga kay Zedekiah, nagmalaki at nagrebelde. Magre-rebelde ka, kaya mo ba yun? Makakalabanin mo, hindi. Parang mong brinake yung kahoy, pinalitan ng bakal. Alam niyo ba ganyan may mga tao Pag na-provoke yan, Diyos, ganun din. Pag sinuway mo siya, ang tigas ng ulo mo, kala mo kaya mo siya, feeling mo kaya mo siya. Lalayo na lang ako, di ako mag-church para di ko marinig yan. Kung tunay na anak ka ng Diyos, may way siya para makakinig mo lalo. Pag pinalo ka, di mo kailangan makinig ng preaching. Pag pinalo ka na, nangyari yung sinabi mangyayari. Nagrebelde ka, pinalo ka, kung anong nangyari sa'yo. Nasira buhay mo. Sige nga. Kaya huwag tayong magrebelde. Pag sinabi ng Diyos mangyayari yun. So, sinabi lang niya mangyayari nga, masakop sila. And then, nagsalita na siya. Okay, another point. Keep your good testimony. Wait on the Lord's instruction. Ang sigurado dyan, the Lord will confirm His own message. Sinabi na po niya yun. Inulit lang. Another point. So, okay lang. Another point is, okay lang na sumagot. Okay? So, iba sa atin kaya hindi tayo sumasagot, parang tinuruan tayo somehow no? Hoy, huwag ka nasagot Kristyano ko mga ganun pa ako makikinig. Lahat ng nabasa kong tunay ng likod na yun, sumasagot. Hindi lagi Naalala si Jesus na may panahon, si Herod, di niya na sinagot yun kasi bakla, wala na pag-asa yun. Anong tunan natin doon? Si Pilato, sinagot niya yun. Mga Pharisee, sinagot niya yun sa tamang paraan, sa tamang lugar. Amen? Huwag kayong tumahimik ka dyan, yung pananampalataya mo, sa'yo na lang yan. Kung sa akin talaga to, pero sasabihin ko sa ibang ayaw mo, wag mo. Sasabihin ko sa iba. Amen? Kung salwining tayo, ganun yung attitude ng iba Kala nila, pag-aaray nila yung gwardiya. Meron kang ginagwardyahan kahit po yung mga nagtitiket sa may mandate lang po yan. Hindi siya parang police doon na meron siyang hulihin ko kayo lahat, takutin ko kayo para magbigay kayo ng ganyan. At matalino tayo. Nag-solwining tayo, hindi bawal sa haligang batas natin. Amen. Pag pinagbawalan ka, siya tanungin mo. Hindi ako nalalait, pero maniwala kayo. Utusan lang din kasi yan. Amen? So, dapat mas alam mo yung ginagawa mo. Ngayon, ang ginawa ni Jeremiah? Alam niyo, hindi na tunay ito Hear now, Hananiah, the Lord that not send thee. Gaano kabigat yun? Iba sa atin pag sinabi ng mga Katoliko, mga pari na yan, si Soriano, mga kulto yan, gusto, huwag ganyan. Huwag ganyan. Yun talaga Kung mali tinuturo, ngayon may mga member yan, okay. Pwede mong alalayan So, yun totoo. Pero yung pinakapunang tigas ng mukha niyan. So, sasabihin mo lang dyan, Sir, Father, gaganon mo ba yan? Ganon ba si Jeremiah? Hindi. So, hindi tayo dapat ganon. Ikaw ang makinig, ang sabi ng Diyos, hindi kanya sinugo. Uy! Sugo. Sugo mo sarili mo. Meron pang kibuloy tayo. Kompleto tayo dito, di ba? Alam, kailangan mong duruin na yun pag ganon. At ito po yung malala. Meron tayong topic na ganito. Ang ginagawa mo sa kanila, huwag mo siya sigawan. Hindi, matindi ginagawa ng false teacher. Ano ito? Ginagawa mo sila, pinagtitiwala mo sila sa kasinungalingan. Alam naman natin, pag nagtiwala ka sa kasinungalingan, ano mangyayari sa'yo? Mapahama ka. Ang dami example niyan. Yung mga tinakay sa atin dito, ba't sumama yun doon? Wala yung mga ito lang pang yun. Ba't sumama yun doon? Pinangakuan yun. Di ba? Kilala niyo ba yun? Ang tapang, ano ba ito? Ba't sumama siya doon? Pinangakuan lang.
Magkinig dyan, akong bahala sa'yo. Diba? O, ganun din kahit saan. Sa trabaho, ganyan. Kailan may tingnan ako, doon kami yung mga pogo daw, ganun daw yun. Kaya pangukuhan sila ng ganyan. Bandang huli, nakakulong na sila doon sa compound. Kaya pag nagtrabaho kayo, papangakuha kayo ng kanino. Nasamantala na pala kayo. Hindi ka nagtatanong sa Diyos, ito ba Lord, ito ba kalooban mo sa akin? Mag-abroad ako sa Saudi. Babae ka pa. Malaki daw ang sweldo daw eh. Hindi ka nagbabasa, hindi nagtatanong. May nakakachamba doon, pero maraming hindi. Ngayon, skilled ka, medyo lamang ka, lalaki ka. Ngayon, tanong-tanong ka. Ngayon, yan madalas na pahamak, hindi nagtatanong. Kasi ayaw magtanong kasi wala rin tiwala doon. May sariling diskarte. Sablay naman. Yan, kahit sa mga pag tinanong mo itong mga taga-puti, mga Katoliko, mga Iglesia Soriano, tatanungin mo yan, walang pinangahawakan kundi si Soriano daw yung ano eh. Ganyan talaga kami yung iglesia, ako iglesia. Ano yung iglesia kayo, mag-isa ka lang? Kasi mo yan. Kaya iglesia, congregation nga eh. Very basic niya, pero bakit? Nagtiwala sila sa narinig nila dun eh. Kaya pansinin nyo at intindihin nyo yung tunay na lingkod ng Diyos pag tinuligsa yung talagang false teacher, yun ang exactly dapat natin gawin at ginagawa. Amen. Ngayon, kung kilala si Pastor Ace na palaway siya bungangero at medyo may dahilan kayo kasi ganyan, sanay na yan dyan. Hindi. Amen? Isip-isip tayo yan. So, kaya tinutuloy sayang kasi pinagtitiwala yung tao sa kasinungalingan, mapapahamak po yung tao na yun. Okay? Kaya kailangan natin gawin, ang point ko dito, okay lang sumagot. Okay? Basta tama, nasa lugar. Huwag kayong papasindak sa iba na lingkod ka ng Diyos, di ka dapat sumagot. Ikaw hindi sumagot. Ano pa? Message to false teacher as usually harsh. Harsh ba yung sinabi niya, mamatay ka ngayon? Gano'n ka harsh yun? So, wala. Pero, he deserved it eh. Actually, wala nga sinabi dito ang Diyos kay Jeremiah na mamamatay si Hananiah eh. Bakit gano'n? Ba't nangyari yun? Naalala nyo kay Samuel. Ano sinabi sa kanya ng Diyos kay Samuel? I will not let his words fall to the ground. Ano malalaglag? So hindi mangyayari. Pag sinabi ng lingkod ng Diyos, mangyayari. Di ba dapat sinabi ng Diyos muna? Pero lingkod nga ng Diyos yun eh. At that point, yun ang sinabi niya. Anong gagawin ng Diyos? Sino kakapaya ng Diyos? Sige nga, bahala nang mapahiya yung lingkod. Hindi! Intindihan niyo ba yun? Kaya kahit si Pastor dito, sinasabi niya yun. Kung naasar ka, mag-iingat ka rin sasabihin mo kasi baka mangyari nga eh. Sobrang inis mo na sa member, ganyan. Lord, patayin mo na to. Huwag ganun. Hanggat maaari, huwag ka magbibitaw ng ganun salita. Amen? Amen. Nakapagbitaw to eh. Ay, kinampihan siya ng Diyos. Nakikita niyo ba yun? So, gagalitin niyo ba ako? In a way, ganun yun eh. Yun talaga yun. Yun ang mensahe dito. Pag tunay na lingkod ng Diyos, dapat may takot ka dyan. Ganun kay Moses, ganun kay Diyos yung naalala niyo yung kwento. Importante yun. So, kung ikaw naman yung lingkod ng Diyos, huwag ka rin ng bigla-bigla patay to. Ano ka? Kasi pangyayarihin talaga ng Diyos yan. Okay, anong point doon? It's okay to answer back. Message to the false teacher is usually harsh. Kasi nga, loko-loko, false teacher eh. Ayun, so ito na yung last point natin halos. Last point na. Bakit harsh sa kanya? Bakit harsh tayo sa false teacher? Nabanggit ko na kanina, nililigaw niya yung ibang tao. Last, ano yung ginawa exactly ni Hananiah dito? Ito yung title natin, no? Ngayong taon, pa 2 years ka pa, hindi mo naabutan yun, hindi nga mangyayari yun eh. Ngayong taon mismo, mamamatay ka. Bakit?
Kasi inasal mo ako, hindi lang eh. Nasal siya, nasal si Jeremiah. Pero ang talagang dahilan, because thou hast taught rebellion against the Lord. Ikaw, rebelde ka na, tinuruan mo pa ibang tao, tindi mo. Kaya kung pwede ko sabihin kay Eranio yun, patay na ba si Eranio? Si Eduardo, Soriano, patay na, si Piano na rin. Balita ko kay Soriano, siya pa rin yung nag-preach eh. Nakita ko, umattend kayo sa aming mass indoctrination. Si Soriano pa rin. Ano ba ito? Patay na eh. Sino pa? So, kaya maugol pag ginawa ko yan, pag talagang alam mo na, may ganyan. Ang mga modern ganyan natin, mga Baptist na rin, tsaka itong mga CCF, anong mabida ngayon eh. Alam mo kung sino ginagaya yung Baptist, bigla ito twist. Hindi sila Baptist, pero tama kami. So kayo na sino magtatag nyo, businessman. Ibibida nyo ngayon yan. Nililigaw nyo rin yung tao. At ang Bible ng CCF, kahit ano. So, darating yung panahon, at sinabi niya nga, kapatid niya raw yung mga pari doon, tsaka si Marcos, nililigaw niya yung mga tao. At ako may kaibigan kaming CCF eh. Nag-pray namin yon. Kumbinsido na siya na mali yung CCF eh. May sabi sa atin, di ba? Mali yung Bible na yan. Talaga naman eh. O ba't di siya makalis doon? Yung tanong, may something doon. Na-capture siya nun. Matalino naman tao yun. Ba't di siya makawala doon? Yan sabi ko sa inyo. Kaya pag false teacher, harsh tayo dyan kasi malala yung ginagawa niyan sa lipunan. Amen. At intindihin nyo, kung may kakampihan man kayo, yung kakampihan nyo, yung sana yung lingkod ng Diyos. At sana ganun din desire ng sarili nyo. Na maging lingkod ng Diyos. At pag ginawa mo yun, siyempre ang yung mga anak ng Diyos, sana ako kakampihan. Paano kung hindi? Ngayon kung paano hindi nga, ang Diyos ang bahala. Amen? Sana nakuha nyo yun ang bilis ko pala, no? So, nangyari, patay. That same year, sabi ni Jeremiah kanina. Paano malalaman? Sinabi niya, nangyari. So, sinong tunay na lingkod ng Diyos ngayon? Malinaw po yun. So, I believe, kaya, laging sabi dito, nasa gitna, kalagitnaan pa lang tayo. Marami pong na-preserve din. Marami rin nakinig kay Jeremiah. Hindi nga lang sinabi. Kasi ang ini-emphasis dito yung negative, yung mga napahamak. Kung gaano karami ang Baptist, gaano tayo karami. Di ba? Nag-rally na naman tong Iglesia ng Manalo. Di payabangan na naman sila. Ewan mo, totoo yun. Madami naman talaga. Sa January, Catholic naman. Madamihan niya kay Nazareno. Oh. So, dun ba nakukuha yung tunay na lingkod ng Diyos? Hindi. At yun ang pinaka-message dito na title ulit natin. Thou shalt die because thou hast taught rebellion. So, i-apply natin sa sarili natin yan. By the way, kahit sa churches. Paano sinisira yung mga churches? Tulad natin. Minsan may mag-aaway lang dyan. Katabi mo ngayon. Alam mo, si tatay, ganyan yan eh. Ay, si pastor, ganyan yan. Diyan nag-uumpisa yan. Diyan lang nag-uumpisa yan. Amen. Kaya napakahirap minsan. Napakahirap talaga. Minsan gusto ko lang ganito kakonti eh. Minsan ganito kakonti pa, makikinig ganun. Ba't di nang matisigan yan? Kasi ganito yun natin eh. Di naman sasabihin yun, syempre. Di ba? Magkano kahirap iniisip mo lahat yun? Ini-expect ko syempre natututo kayo. Iba dyan, gagamitan lang kayo ng, di ba? Napansin nyo ba dito, nangihina. Salit na lumapit, magpakatotoo, anong ginagawa? Parang, yung iba sabi nga, drifting away. Hindi naman yung iba dyan, hindi naman talaga automatic aalis agad, di ba? Hindi magwawala. Pero unti-unti. Absent, pa-late, sinungaling pa. Yan nag-uumpisa yan. Kasi naman ganyan, naghahanap pa ng dahilan yan. Kaya huwag kayong mag-backslide, napakahirap bumalik kung sakali. Amen. Kaya itong mga to, later, ito si Zedekiah, papatayin to eh. Pero nung may panahon na,
lumalapit pa siya kay Jeremiah. Pero secret lang. Tama ba yun? Ganyan na ganyan po yung mga false prophet. Alam mo, nakikinig sa atin yan eh. Oo, nakikinig. Kasi nga alam nila, hindi nila yun, nagsasabi nila eh. So kung kaya nila sakyan, sasakyan nila yun. Okay? Yan yung style yan eh. Kaya hindi kanya acknowledge. Hindi niyo ba yun? Hindi. Alam ko yun. Alam ko na matagal yun eh. So, pero ikaw ngayon, laglag ka ngayon. Okay lang. Basta nangyari yung kalooban ng Diyos. Kaya nabanggit ko sa mga bakla, nagbibida ngayon dyan, yung mga ano na, si J.K. Rowling, ilala niyo yun? Parang siya tagapaglaban ng mga straight ngayon. Kalaban niya yung bakla. Ikaw? Iba ngayon, karang baptist ngayon, galit na rin sa Calvinist. Okay naman yun. Hirap maging lingkod ng Diyos. Amen? Amen. Isip mo pa lang, sasakupin lahat yan. Lagi ka nag-iisip. Lalabanan mo, may pikon ka, asarin ka pa, di ka acknowledge. Kaya tuloy lang tayo, men. Kaya nga magandang ni Jeremiah, kung alam mo yung kwento niya. Yung mga nag-asal sa kanya, sila yung patay, bulag. Si Zedekiah, siya malaya. Hindi mo kailangang nanon kayo iglesia, ang gulo dun eh. Di-desire mo ba may ikaw si manalo? Eh, pati pamilya mo, kalaban mo eh. Kasi ganyan po yung hirap yan eh. Ano. Pagkulto yan, ang hirap niya i-manage. Kasi sasabog at sasabog yan eh. Kaya karamihan ng may power talaga, sabi nga nila, nakokorrupt. Ayun. Ang gusto ko sabihin. Yan pa 7 minutes. So, title natin? Thou shalt die because thou hast taught rebellion against the Lord. So, ganun yun, ang ingatan nyo. Ngayon, kung merong, kunwari lang ha, si Mark, si Ate Tricia niya, muna tayo mag-church dyan, sinabihan akong ganyan eh. Sino kakabayan mo? Sige, mamili ka. Ganyan pa yan eh. Ganyan mo sa church eh. Kahit wala ang ginawang masama sa'yo. At ikaw pa yung gumawa, sinagaan ka pa. Bandang huli, pag nag-rebelde ka kasi gusto mo yung iba, mag-rebelde din. Ganyan yan eh. Kasi alam mo, wala kang magagawa masyado pag mag-isa ka lang, di ba? So malala yung pag gusto mo mag-rebelde din yung iba, dahil rebelde ka una. Damay-damay na yan. So yung kadamay, kung magdadamay kayo sa tama. Amen? Again, ito, di sinabi dito, pero alam natin ang kwento dyan, marami rin nagpatuloy sa Panginoon. Madami, may mga nakinig kay Jeremiah, nabuhay at nagtagal pa. Kaya never nyo sabihin, ay, lahat ng kaibigan ko sa trabaho, ganyan naman yan, pag naasal sa mali. Mag-resign na tayo lahat. Sabi, may mga nag-resign, may nangihinayang ngayon. Paano ka dyan? Isip ka pa sa sarili mo. Ganon din sa church. Hindi mo magkakasama tayo. Kasama tayong umalis. Tinira tayo ni pastor lahat eh. Ngayon, pwede kang, hindi kayo kalaban. Lalabanan niyo ako. Gusto nyo maging Hananaya. Gusto nyo? Naalala ko nung nakupo rin ako dyan, talagang umiikot sa utak ko yun. Si Pastor, may mga panahon na ganun talaga eh. Naghahamon siya eh. Ramdam niya kasi yung mga palaban. Siyempre, pag nasabi niya eh, iba mga bago, mag-iisip din. Ayun, mag-isip kayo. Sino kakampihan nyo? Lagi sinasabi sa'yo, kahit si Jesus, sinabi niya yan. Kahit kapamilya mo pa yan. Pag lumalaban sa kalooban ng Diyos yan, hindi mo yung kapamilya, di ba? Ang tunay na kapamilya mo, yung anak ng Diyos. At kung ikaw ay nagtatapat sa Diyos, yung ibang tapat din sa Diyos. Kahit hindi mo kamag-anak. Gets? Ganyan po ang ano dyan. Kaya tawa ka sa iglesia ni Manalo, may pamilya kasi yun. Gawin mo yun. Tinawag Manalo. Manalo ulit. Kaso 3 silang lalaki. Yun, nag-away.
Ang gulo. Ano pa? So let us be Jeremiah. Paglaban natin yung tama. And, may kailangan ngayon yung paglaban natin sa kalaban ng Diyos, sakto lang din, tama lang. No? Kaya si Jeremiah, bumitaw siya eh. Sinira mo, okay, uwi na ako. So, walang sinabi sa Diyos sa kanya na gawin niya at that time. Pero nung sinabihan siya, sinabihan niya rin. So yung mga magiging preacher sa inyo, hindi lang yan minsan sa talino eh. Ito, nasabihan ko si Brad. Nag-pray ko din yun, si Daryl. Nag-preach yun kanina. Napakinggan ko lang. May nasabing mali. Di sinabihan ko, yung ba sinabi sa Bible? Ayaw sumagot. Una, sumasagot yun eh. So yun, kaya pag nasabihan kayo, anong gagawin nyo? Pag-usapan lang natin. Kaya nga iiwas na parang di ka na pwede matibag, di ka na pwede magkamali. Ako gusto ko may mali ako, sabihin sa akin. Isa sa mga talk show sa akin, pag alam mo may mali ako, hindi mo sinabi. Kakampi ka ba nun? Kaibigan ka ba nun? Ay, malalaglag na ako sa ano. Nang nga sabihin mo, wala lang. So ako, ito lang ano ko sa inyo sa opisina ni Pastor Pado, mayroon siya nakalagay doon. Nakalagay doon, inform your pastor. Pag kailangan ko malaman, sabihin nyo naman. Hindi ko kailangan malaman lahat eh. Yung mga bagay yung kinalaman sa atin. Tulad nun, may nag-aano na pala, may nagiligawan na dyan, may nagsasalitang negative dyan. Hindi natin mabasta yung kausap, pag-usapan lang natin. May mga balita na ko dito, magtatampuhan daw. Bihira na magtampuhan pa. Sa Bible quiz pa. Sinasabi kong, aral lang yan eh. Pag nandiyan ka pa ng daya, hindi mo naman. Kasi yung dinaya mo, di ba? Yan, gusto ko yung memory chapter, wala kang dadayain mo. Dayain mo sarili mo. Uy, nakabisado ko, ang dami oh. Pag nagganyan ka na, huwag niyong husgahan yung medyo may edad maniwala kayo mas mahirap. Kasi siya na lang, galing eh. Ewan ko, nare-retain siguro lang habang naririnig lang eh. Pag matanda ka na kasi initingnan mo na ibig sabihin nun. Kaya minsan malilito ka. Kaya, anyway. So, nakuha si Jeremiah, no? Lingkod na tayo sa Diyos. At pag hinarap ka ng talagang false teacher, paano kung walang false teacher? Aralin mo. Pag iba yung sinasabi sa Bible, false teacher yun. Lalo pag kumita sila doon. Ginamit nila yung salita ng Diyos sa sarili nilang. Ayan. Lalo yung mga lumalapit sa politiko, iglesia. Hindi manalo. Alam na alam yun eh. Naalala ko tuloy yung Catholic. Sino ba to? Sino yung Catholic na ano? Medyo may pull din. Buhay pa ba yun? Parang hindi. Hindi, yung isa pa. Mike Velarde. In-interview siya nun eh. Nakakalimutan eh. Actually, pwede natin gawin yun eh. El Shaddai yan. The Catholic vote. Ganun pa siya eh. Naunahan sila ng iglesia ni Manalo dun eh. Pero, hindi rin naman papayag yung ano. So, kaya tayo, hindi tayo maboto eh. Ito yung boto nyo, amen? Pag nag-memory verse ka, bumoto ka. Amen? Pag pumunta ka dito, naglingkod ka sa Diyos, nag-soul winning ka, yun ang boto mo. Kasi sinasabi siya, hindi na natin, sabi na nga sa Bible eh, bandang huli, talagang panalo sila eh. Sa libutan lang. Ano tayo dyan? Ang pinaka-final na judgment, doon tayo panalo. Amen. Kaya tiwala mo dapat, nasa Diyos. Hindi yung madami sila, panalo sila. Mas marami sila eh. Marami pupunta sa impyerno eh. Oh, ano yan? Ang dami ko lang sinabi, no? Gusto kong pagkasyahin lahat eh. Kasi minsan nakaramdam ako, may pangangailangan kayo. Ang tanong, ano, nanalo ba kayo? Nag-progress ba kayo? Natuto? Umuunlad? Pananampalataya ha? Nag-progress ba? O palaglag na kayo iba sa inyo? Kailangan ng ano,
Mga sa bombahin, sasakyan. Anong bombahin, nanghihina na, sinungaling na, excuse na. Kailangan ng bombahin na eh. Kuryente. Ang tawag doon sa kuryente? Yan tayo na, shock. Ayaw, pwede naman may pagkakataon naman tayo, dapat naman tayo. Tiwala sa Panginoon. Ito sa panahon na to, hindi mo alam kung sino nakikinig kay Jeremiah. Pero meron yan. Isa ka ba doon? Sana gano'n. Well, let's pray, Lord. Maraming salamat po sa inyong mga salita, Panginoon. Dito namin dito kung paano i-deal yung mga false teacher na malinaw. Yes, minsan hirap, Panginoon, na nagpapanggap din silang prophet. Prophet ang tawag sa kanya dito, Lord. So, I pray, ma-determine namin yung exactly ano dapat namin gawin para malaman totoo. Sinabi niyo rin. Sana alam namin ang salita niyo na kilala namin kayo, lubos. Para ma-determine, ma-discern namin ang maling sabihin namin, gagawin namin. Tawagin niyo bawat isa, Panginoon, sa panahon ng paghihina. Turuan niyo kami, Panginoon, tiwala sa inyo at gawin ito. Naalalayan namin yung mga nanghihina, alalayan namin. Ba't kung kami yung nanghihina, Panginoon, patawad po. Hayaan niyo makabalik kami sa tama at maayos sa paglilingkod. Hindi kami sinungan, hindi kami makasarili. At talagang isipan namin ang inyong kabubuti, Panginoon, gawain. Tayo yung kaharian, Panginoon. Nang po, Lord, kayo malalati. In Jesus' name we pray. Amen.